Isang malagim na krimen ang naging laman ng mga balita nitong 20 ng Enero. Agaw buhay ang grade 7 student at 13 taong gulang na si Troy, hindi niya tunay na pangalan. Ang biktima, nakitang nakadapa at duguan sa ikatlong palapag ng Culiat High School sa lungsod ng Quezon. Nangyari po yung stabbing incident sa isang pampublikong paaralan dito sa Quezon City. Kagad naman pong nirespondihan ng ating barangay. Biktima po natin nakandusay sa labas ng room sa 3rd floor kung saan doon siya magkakaroon sana ng klase. Ang krimen, nasaksihan ng ilang estudyante. Troy! First time na siguro lahat po ng mga bata, yun talaga magiging instinct mo talaga na magkakagulo ron at nagtakbuhan, natakot. Hello? Nag-umpisa sa pagre-report ng isang faculty coordinator ng school na kung saan ni-report niya yung insidente sa kalapit niyang barangay, sa barangay Culiat po. Maya-maya pa, ang nakakatandang kapatid ng biktima na itinago namin sa pangalang Erica, 14 na taong gulang, dumating na rin sa pinangyarihan ng krimen. Huwag ka lumapit. Andiyan yung ambulansya. Mabilis na pinagbigay alam ni Erica sa kanyang tiyahin ang sinapit ni Troy. Oh, Erica, napatawag ka. Hello, tita. Si Troy po nasa ako. Ano? Asan kayo? Dito po sa school. Dito, punta na kami dito. Dalihan niyo po. O sige, pupunta na ako dyan. Den! 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 Ano nangyari? Pupunta tayo sa Culiat ngayon. May nangyari kay Troy. Ano? Oo, halika na. Bilis. 6:30, at tutulog kaming lahat. Yung naiwan doon sa bahay, wala pang pasok. Tumawag na yung ate niya. Sabi niya daw nasaksak yung kuya niya. Muntik ako hinatay yun kahit hindi ako nakasuot. Kasi sobra, hindi nataranta ako, hindi ako talaga, nanginig ako sobra. Kasi ngayon ang nangyari, hindi ko inasahan mangyari sa pamangkin ko. Kasi sobra talagang alagang-alaga ko yun. Samantala, agad na rin isinakay sa ambulansya si Troy at itinakbo sa ospital. Makaligtas kaya ang biktima sa pingit ng kamatayan?